Marami na nga ang nagtatanong kung ano daw yung update dito sa aming munting kubo. Kami man din ni Daddy Ton mga mare walang update kaya heto at pinuntahan na lang din muna namin para makita kung okay pa ba. Noong mga nakaraang araw din kasi mga mare ay pinalinis namin ito at itong mga talahib nga ay hindi pa natatanggal. Nabalutan na din kasi daw ito ng kung ano-anong halaman, damo, tapos medyo mataas na at feeling ko nga ay meron ng ahas. Dahil wala naman din kaming gagawin itong araw na ito at galing kami sa Laguna ay dinaanan na namin ito sa may Amadeo, Cavite. Nung hindi pa nga natatanggal yung mga talahib at damo, nakakatakot nga daw pumasok dito dahil baka meron ng ahas. Nung sinilip ko nga itong aming munting kubo, napakarami pa palang mga gamit dito sa loob. Marami din nga pala akong naging vlog dito last year mga mare at dito nga kami nagstay nung mahal na araw last year. Medyo masarap din kasing mag-camping dito kaya yung mga gamit na dinala namin ay hindi pa namin natatanggal at nandito pa nga sa loob. Meron kami ditong upuan, may malaki din kami na payong, tapos yung laruan ng mga bata, lamesa, at meron ding mga gamit sa kusina. Ang balak namin kapag natanggal na itong mga talahib at natapon na, papatanggal din namin yung mga gamit na hindi na kailangan dito sa loob ng kubo. Medyo matagal na din yung plano namin na papatambakan namin ito. Hindi lang kami sure kung graba o lupa. Kaya please, tulungan nyo kami. I-share nyo sa comment section kung ano bang magandang itambak dito para hindi natubuan ng mga kung ano-anong halaman. Medyo nasakop din nga pala ng lupa yung kaunting puno ng saging. Kaya heto at mag-uuwi kami ng saging. Sa totoo lang mga mare, nagka-problema kasi kami dito kaya hindi ako nag-a-update. Last year pa nga sana kaming may plano dito pero hindi na talaga natuloy at talagang sobrang na-stress ako at nawalan ng gana. Kahit nga yung pagbisita dito mga mare ay hindi namin ginagawa. Pero dahil punong-puno na nga daw ito ng talahib at ng halaman, binisita namin at buti na lang talaga ay natanggal na din. Hetong mga katabi naman namin, meron na din silang mga pader dito. Tapos yung sa amin nga ay ganito lang yung pinagawa namin last year. Napakasarap pa namang mag-camping dito mga mare, kaya naman sana malinis na para sa susunod ay makapagplano na kami ng aming camping. Buti na lang din talaga itong aming bahay kubo napakatibay. Di lang ako sure kung anong itsura sa loob. Natakot kasi kami pumasok mga mare, baka merong ahas. Hindi din naman kami nagtagal at nung pauwi na nga kami mga mare nag-CR ako dito sa may Petron Indang at shook talaga ako dito sa kanilang CR. Parang CR ng hotel. Parang ito na nga yung pinakamagandang CR sa gasoline station na napasukan ko dahil kita nyo naman pati yung interior ay talagang pinag-isipan. Sa ngayon kapag nakakapag-CR ako sa mga gasoline station, merong mga iilan na talagang malinis at na may maintain. Merong mga CR din na napabayaan na pero yung iba din ay hindi magamit dahil nakalak. Effort nga ang CR na ito at parang ang sarap ngang mag-staycation dito sa loob. Medyo mahaba nga din yung araw na ito mga mare dahil pagkatapos naman namin doon sa Laguna at sa Amadeo ay nakiparty pa kami. Sinurprise kasi namin itong aming pinsan at birthday nga niya. Kakabalik lang niya galing sa barko ng mga ilang buwan. Dito nga pala yan ginanap sa may Kenny Rogers at ang sabi ko nga saktong-sakto dahil napakasarap talaga ng mga pagkain dito sa Kenny. Meron konting pa-games para sa mga matatanda at saka sa mga bata. Sobrang thankful nga ako dito sa aming pinsan dahil siya talaga ang nagpaaral sa amin. Lalo na ako sa 4 na taon ko sa college ay siya lang talaga ang nagpaaral. Kita nyo naman yan. Sobrang napanot na sa kakatrabaho sa barko. O, siya yun lang muna for today's video mga mare. Bye!